Hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Punch Man Chapter 206. Syempre bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. Bali sa last chapter, nakita natin nagpatuloy ang ginagawang pasaway ng dalawang Neo Heroes. Pero talagang wala nga silang magawa kay Shiryu at talagang walang-wala nga raw ang dalawang yan kumpara kay Saitama. Nag-focus nga rin ang chapter na yun sa pagkawala ng kumpiyansa ni Darkseid at naging trainer na nga lang ito dyan sa Neo Heroes. At sa last part nga, dumating ang dalawang gwardiya ng Neo Heroes na si Destro at Illimin. At bali ayan na nga mga nangyari sa last chapter at dito na magsisimula ang chapter 206 ng One Punch Man. Lumapit nga agad yang si Destro at Illimin sa dalawang pasaway at sinabi nga nila dyan na wag nga raw magbigay ng trouble ang mga ito sa iba pang Neo Heroes. Hindi nga raw Neo leaders ang dalawa kaya umalis na nga raw agad ang mga ito. At itinuro pa nga nila kung saan dadaan ang dalawa. Dahil nga dyan hindi na nga nakapalagpas si Kuko at Marsleo at napilitan nga silang sumama sa dalawang bodyguard. Tinanong nga dyan ni Marsleo yung si Kuko kung gaano katagal itong manginginig ng ganyan. Nangako nga raw sila na tatalunan ng isa sa mga leaders at magiging leaders sila. Pero sa huling minuto nga raw nag-backout ito kaya tinawag niya nga yung si Kuko na worthless modified bastard. Pero hindi pa nga rin dito kumikibo kaya napatanong si Marsleo kung ano ba ang problema. At mula nga dyan naisip nga ni Kuko ang modification rate ng dalawang bodyguard. Si Illimin nga 95% habang si Destro naman 94. Grabe mga tol, napakataas nga ng modification rate nila. Mas mataas pa nga yan kay Wibigasa na nasa 71%. At sinabi nga dyan ng dalawang gwardiya na escort nga raw nila ang mga ito papunta sa recovery room. Habang naiisip nga ni Kuko na mas mabuti raw na hindi nila labanan ng dalawang yan. Samantala, balik nga dito sa mga leaders nang bigla na lamang parang bumagsak nga dyan si Wibigasa. Nag-alala nga agad si Wild Emperor, lumapit nga agad siya at tumawag na nga raw agad ng medical team. Pero sabi nga dyan ng babaeng idol, okay nga lang daw siya at konting headache lamang daw yun. Dagdag niya pa nga ang main server nga raw na nandito at ang utak niya nagkonektado nung nagkaroon siya ng modification surgery. At mula nga dyan talagang biglang bigla si Child Emperor dahil sa tinitigan nga siya dyan ni Wibigasa. Grabe at talagang kakaiba nga dyan ang mata ng babaeng idol. Kaya masasabi natin na hindi nga siya pipitsugin at hindi isa lamang ordinaryong hero. Pero mula nga dyan, nag-rack agad si Shiryu, kinarga niya nga agad ang babae. Hindi raw maganda ito at dadalhin niya na agad sa infirmary. Sabi pa nga niya dyan, talagang nagtitiis daw ito sa lagnat. Tumatanggi naman niyang si Wibigasa pero hindi na nga napigilan pa si Shiryu at itinakbo na nga siya agad. Pero agad nga rin siyang bumalik dyan dahil sa hindi niya nga alam kung nasan ba yung infirmary. Kaya pumalag na nga dyan yung si Wibigasa at pinukpok nga siya sa ulo. At sinabi nga ng babae na yan nga raw yung kanyang normal body temperature. Hindi naman makapaniwala si Shiryu at sabi naman ni Metalbat mukhang okay lang daw naman yang si Wibigasa. Sabi naman ni Impulsionib mga weirdo raw yung mga yan. At ang sunod namang ipinakilala sa lahat si Metalbat. Yan nga raw ang strongest brawler pacifist. Mas pinili nga raw nito ang Neo Heroes kaysa sa Hero Association para mas maging proud pa raw ang babaeng kapatid nito. At sabi naman ni Ryumon dyan idiot nga raw yang si Metalbat. Tinawanan nga lang ito ni Metalbat at sinabing hindi nga raw ito nagkakamali. Yung pagiging idiot nga raw mas okay sa ganitong klaseng trabaho. Kaya para sa kanya compliment nga raw yon. At mula nga dyan lumapit nga si Metalbat sa harapan ni Ryumon. Face to face nga silang dalawa dyan habang sinasabi dyan ni Metalbat na mukhang magkakasundo nga raw silang dalawa. Nagkasindakan na nga dyan ang dalawa kaya nagsalita na nga muli si McCoy. At itinuro niya nga mula sa likod ang huling Neo leader na ipapakilala niya. Nakaupo nga lang ang lalaking ito sa sopa sa likod habang sinasabi nga dyan ni McCoy na yan nga raw ang taong bumuo sa pundasyon ng Neo Heroes. Siguradong magiging simbolo nga raw yan ng bagong era ng mga heroes. Yan nga raw ang leader na tumatayo sa pinakatuktok ng organisasyong ito at ngayon daw i-introduce nito yung sarili niya. At mula nga dyan mga tol, eto na nga, nagpakilala na nga sa lahat si Blue. At sinabi niya nga dyan ang Neo Heroes daw na-establish para ipakita ang purpose ng pagiging isang tunay na hero sa buong mundo. Hindi nga raw talaga madali yun sa ngalan ng hustisya at hindi nga raw nila talaga mare-restore ang kapayapaan kung hindi sila magpupuli commit para dito. Gawin nga raw nila itong magkakasama at samahan nga raw siya lahat ng mga ito. Sabi naman dito ni talagang nasorpresa nga raw siya sa pagiging 10 taong leader dahil narinig niya nga raw na ang 16 years old na ito siyang kumokontrol sa kanila. Meron nga raw talaga siyang duda pero talagang special nga raw ito. At mula nga dyan talagang napatanong na lamang si Sekengar kung
bakit special. At yan na nga sinabi mga tol na yang si Blue walang iba kundi ang anak ni Blast. Grabe mga tol, ito na nga talagang pinakahihintay natin, ang leader ng Neo Heroes na si Blue. Siya nga talaga mga tol ang anak ni Blast at maaaring kaya siya nagtatag ng organization na kumukompetensya sa Neo Heroes dahil si Blast nga ang top 1 S-class hero ng Hero Association. At maaaring yung tungkulin nga ni Blast bilang ama talagang hindi niya na nga nagagampanan dito kay Blue. At sa perspective nga nating mga viewers maiintindihan natin yon dahil sa priority nga ni Blast ang iligtas ang buong mundo sa napakalakas na kalaban ng God. At ito pa nga ang matindi dahil cut na nga tayo sa nangyayaring laban ni Blast sa last panel. Makikita rito na talagang binanata na nga ni Blast yang si Empty Void. At yan na nga ang mga nangyari mga tol dito sa chapter 206 ng One Punch Man. Siguradong bakbakan na nga ito sa susunod na chapter, Empty Void versus Blast. Yan nga yung talagang pinakaabang laban natin. At finally makikita na nga natin yan sa susunod na chapter. So ayun, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Syempre kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at pag-iingat kayo palagi. Bagang!